morning guys. Dito kami sa Superstore ni Jermaine. Ayan, kumuha na siya ng cart. Mag-grocery kami. Yan ang nangyayari. I don't know how. Pero yung isang sasakyan dumiretso doon sa harap ng entrance ng Superstore. Bumangga ata siya. Or what? Nawala ng preno. Hindi ko alam. Paano? Pero may mga polis na sa kabila eh. Ano, Jermaine? Hindi naman nabangga eh, di ba? Chika minute. Aga-aga. Tanghali na kami. 10:30 na. Ayan. Punta kami dito sa ano. May order kasi ko eh. Usually ano dati, every other week ako mag-grocery para sa bahay dati. Pero ngayon kasi weekly na ako may order. Kaya kailangan na rin. Weekly na rin ako mamili para fresh yung bibilihin kong ano, ingredients. Ganda na jacket mo ah. Kumiki na ang kulay ah. Maganda ito. May mga damit din kasi rito eh. Mga pang fall na ang kulay eh. Maganda itong blue na to eh. Ayan. Mga canvas. Ayan. Pinapapilig siya ng magandang patatas. Kaya matagal din kami mag-grocery kasi binubusisi namin sa isa. Na maganda yung klase talaga ng gulay. O basta walang ano, walang hiwa. Ayan. Talagang ang presyo ngayon wala na. Non-stop ng pagtaas. Hindi siya makapili eh. Oh. May hiwa. Wala masyadong ano, prutas tsaka gulay. Bumili ako ng orange. Tsaka bumili ko ng luya. Ginagawa ko kasi hobby ng ano eh, ng yung ginger na inumin. Ginger na inumin at saka bumili rin ako ng lemon. Ihalo ko, lalagyan ko ng honey para sa ubo niya. Ayan na. Ang mamahal na ng love chops oh. 30. Ito 25. Pero ito 2 piraso lang. Ito 3. Baka tayo maliit lang. 23. Okay na to. Yung love shank pala. Yung love chops mas mahal 40. Kung anik-anik lang peanut butter, cereal, pancake. Yan, pauwi na kami ni Jermaine pero dahil muna kami ng TNT. Dito kasi yung coco. Bili muna kami ng coco. Yan. Habang si Jermaine bibili dito sa coco, ako mag-ano muna doon TNT. Bili ko ng tinapay. Balikan kita ha. Mukhang may mga pila-pila na ata. Wala pa masyado. Ito yung chongchon. Ito yung Korean hotdog. Corn dog pala. Ito. Minsan bumibili rin kami ng ano rito, ulam. Sarap din yung mga ulam nila rito. Pag tipo nagkakatamara ng magluto. Pero bira-bira naman yun kapag talagang feel ko lang eh sobrang exhausted sa trabaho. Lutong ulam. Let's go. Yan, bahay na kami guys. I-haul ko sana pero naghahadali ako kasi may pisyo na naman ako ng
2:00. Pero ano naman to, usual na mga, yan, iba, pancake mix, cereal. Ito, nakabili ko ng ano, nakasale tong pillow sa ano Seafood City. Tapos yan, filled garlic, basa filet. Ito dinamihan ko 4 kasi may order ako next week at saka ngayon. So, pinagsabay ko na. Tapos may mga karne sa ilalim yan. May giniling, may pork butt, tapos mga gulay-gulay. Mostly mga gulay sa sa superstore. Peppers, luya. Tapos to di mawawala. Ang aming paborito na turtle chips. Corn chips to flavored na corn chips. Gatas. Ito yung moisturizer ko't naubos na. Coffee mate, sliced cheese, lamb shank, at kung anik-anik pa. Ito pala. Bumili rin ako ng fabric conditioner, itlog. Ito mga tinatinapay lang. Mga pang baon-baon snack ni Habi. Barbecue pork buns. Ano pa ba ito? Tsaka ito. Kain na muna kami. Tapos syempre yung coco. Paborito namin dun yung avocado Si Jermaine pa iba-iba yung in-order. Si Jonas yung chocolate dream na smoothie. Hello guys. Alas 6 na ng gabi. Hindi na ako nakapag-vlog. Kasi kanina dire-diretso na nagligpit ng grocery. Nag-prep pa ng lulutuin. Tapos, umalis. Nagano ako ng PC ko. Every Friday kasi yun Simple lang naman yung order today. Sinigang na salmon, tortang talong, picadillo, tsaka sweet and sour fish fillet. Ito hindi ko na muna sinama yung sauce, siniwalay ko. Kasi hindi pa naman siya kakainin right away, mamaya pa. Para hindi magsagi. Ayun. Ayun si Jermaine. Nagsasaing na. Malapit na maghapunan. Si Habi nagpapahinga sa kwarto Tayo pahinga. Dahil may galing sa trabaho kanina, busy sila. Busy. Si Jonas naman, maya-maya pa inuuwi. Mga bandang siguro, nagbagbas na ako siya ngayon wala na munang plano bumili ng sasakyan kasi sobrang mahal nga ng sasakyan. So yun, inaabot siya ng 1 oras kalahati rin sa pagbabas. The next day. Hello guys. Papunta kami ng ngayon, Crescent Heights na lookout. Check namin kung mabutan namin yung sunset. Sana umabot. Medyo pa kami, medyo ilang minuto pang drive. Parang nasa 10 minutes pa. Medyo mababa, nakita mo yung sikat ng araw. Mag-chill muna kami doon. Kwentuhan tayo. Lalanghap lang kami ng fresh air. Kailangan ko yun. Ganda rito, mapuno. Yan guys, umabot kami. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayun. Yun. Ayan, ang ganda rito. Yung mga gantong simpleng ganyan dapat pala naman tayo kayang kape. Palubog ang araw kape. Sarap sa ganyan yung feeling na palubog ang araw. Pero mas maganda ako sa dagat Yan, overlook ng downtown Calgary. Ang ganda dito. Super relaxing. Kitang-kita mo ito yung Bow River. Ayan.
relaxing. Yan, ganyan lang happy na kami ng mga ganyang simpleng view. Lakad-lakad. Yan na, dito kitang-kita mo yung lubog ng araw. Yan. Sarap ng pwesto namin dito, kitang-kita mo yung paglubog ng araw. Dami rin tao dun. Sobrang relaxing. Yung mga paligid namin. Tsaka hindi na siya malamok. Mahangin Pag lang. summer kasi, pa-start ng summer, ang dami lamok pag gantong oras. dito. Pero ngayon wala masyado. Medyo malamig na kasi. So medyo mahina ang boses namin audio kasi malaki yung space. Pagpasensya na, pero sa mga susunod meron na kaming mic na binili. Di pa lang namin na test pero gagamitin natin yan. Sa susunod. Doon kaya tayo pumwesto. Mas maganda yata. Oo. Pero marami mga dun bata. So yun, kailangan namin to fresh air. Lalo siya. So yun, waiting na lang kami. Nakapag blood test na siya kanina. So waiting na lang ng result. Salamat dun sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo sa mga suggestion. Meron pa nagsabi nebulizer nga doon. Dati ko pa rin gusto yun kasi tuwing nagche-change ng ng weather dito, talagang nakakaranas ako ng ganun yung inuubo. So sa amin, para lang sa peace of mind namin, mas gusto namin na maantay yung result talaga. Tsaka syempre yung specialista. So waiting kami ng schedule niya para sa specialist. Lang. Pero for now, try naman namin. Pero medyo na gano'n nag-subside na yung yung ubo. Kaya lang lagi may holes or may gargle kasi ako nung last time na nagkaroon ako nun. Throat infection naman yun. Kaya sabi niya yun yung nagtitrigger ng ubo mo. Wala ka naman sakit sa lungs, sabi. Clear naman daw yung lungs niya. So ayun, check namin yung mga luya, normal na ginagawa namin yan, luya. Yung kung nag-grocery nga kapo, bumili ko ulit ng panibagong luya, lemon. Pati nga asin na na maligam-gam nagagawa ko din dati yan So salamat sa inyong mga suggestion. Maraming mga nadagdag doon sa mga yung guide ng suog. Pwede rin i-try yun. Pwede yun. Hindi ko pa natatry yun Masahin mo rin yung buong katawan ko din. Ay, minapasahe ka naman. Hindi, may pang massage kailangan to yung kamay. Ay, ganun? Oo. Alam mo naman ang kamay ko mahina na. Unlike before, nung bata-bata pa, pag nagmamasahe ako sa kanya talagang kamay. Ngayon may pangmasahe na kami. Ganda na ngayon. Teka lang, pakita ko lang yung ganda yung sunset niya. Share lang din namin siya. Ayan. Ganda. Ganda dito, nakaka-relax. Pag nandito kami, reminisce kami ng aming mga pinagdaanan sa buhay. Yung kagaya ng kami. Bagong mag-asawa pa lang, di ba? Sa mga bago namin subscriber, hindi nyo alam. Medyo maaga kaming nag-start, di ba? Aga talaga. Hindi lang medyo. Lalo sa akin, sobrang aga. Sobrang aga kung nagsimula. Super close siya kay Mami, Toyang. Sa family. Kasi nga, sila na halos ang nakasama ko. Na-train siya ng pagluluto din kay Mami. Paano nakakuha siya ng mga style. Masarap kasi magluto yun si Mami. Oo, tsaka hindi. Mami ko rin naman, mahilig magluto. Yeah. So talagang galing kami both sa family na mahilig kumain. Kumain. Kaya yun. Tapos yung... Tsaka sobrang hirap namin as in. Nung nag-start kami, ayun. Siyempre yung kinikita niya, siya lang may work dahil nga bata ako pa noon. Siya lang ang nag-work. So enough lang ang pera namin sa Kagagraduate ko lang sa sa college yun So hindi rin ako makapag-apply kagad kasi kailangan mo maging
board passer eh. Oo. Sa pagiging Kaso teacher. kailangan niya na magtrabaho dahil nga si Jonas. Lumabas na si Jonas. Kaya ang mahal ng gatas diaper. So basically yung kinikita niya no, napupunta lahat. So thankful kami nung kay mami kasi yung iba namin gastusin like hindi na kami magrerenta ng bahay. Yung bahay. Siyempre sa bahay, tubig, kuryente, lahat yun, di ba? Si mami ang tumulong sa amin doon. Na nag-start. Nag-start kami tsaka si Kuya Boy. Ayun, si Kuya Boy naman nasa Saudi kaya tumutulong din. Tapos yung ano pangalan nito? Yung mga magic cards kong collection. Yung collection niya yun, binenta niya lahat yun. Kasi ang dami nun eh. Nung time ngayon, ang time na to, mamahal na ng magic cards. Ang lalaki nung mga binili kong nido nun eh. Nido ba yun yung kay John? Hindi, nan. Nan pala. Mahal yung gatas ni Jonas no, kaya talagang doon lang. Tapos diaper and lakas tumede ni Jonas nung time na yun. So talagang pero happy kami nung isa may natitira na sa amin 200. Pinakamalaki na pag may 400. Bibili na lang kami ng nun, tigisang red horse o kaya Colt 45. Colt 45. Tapos meron kaming nagaraya na pula. Tapos may binili na ako CD nun. Di ba yung mga pirated CD, magkano lang nun? 25 lang yata yun. Natatawaran mo pa yun. Tatawaran mo pa. Manonood na kami ng movie nun. Happy na kami sa ganun. Yun yung unang-una natin binili, no? Yung DVD. DVD ba? Tapos nasa pa siya no? Nasa selection no? So may break pa siya pag paggabi siya. Ang gagawin niya nun, iuwi niya sa akin yung yung free meal niya. Yung pandesal corned beef. Corned beef pandesal. Corned beef pandesal. Swift pa nun eh, Swift. Corned beef pandesal. Sa select kasi ako eh. Pasalubong na sa akin yun. Kasi magdamag puyat ako dahil nga kay Jonas nun pagbabantay. Gising sa madaling araw, tulog sa umaga. Tapos yun, nakaraos naman kami after ilang years. Unti nakita namin yung progress namin, tapos nakalipat siya ng work. Tapos siya, nag-work na rin siya nun eh. Nag-start na rin siya mag-work sa di ba? Sa Ajinomoto. Nag-AG ako. Pero tinapos ko lang yung isang contract. Kasi nga, nahihirapan ako dahil nga yung amoy, tapos panggabi. Siyempre, pag may bata, tulog ka sa umaga, hindi ka rin makatulog kasi gigisingin ka pa naman yan. Katabi mo, amoy bechin eh. Ang baho ko daw eh. Sabagay, amoy ko talaga ang baho ko paglabas after nun. Kumakapit yung amoy ng bedsheet. Ay nako. Tapos nalipat siya ng trabaho, nakalis sa select. Tapos nag-work nga ako sa Pubu. Kami yung mga pioneer na nag-start ng nung brand na yun dito sa Pilipinas. So naka-jamba ako, ang dami namin nag-apply ako. Isa ako doon sa mga natanggap. Sa sales muna, sa sales, 'di ba? Tapos nung nawala na si Melvin ako yung pumalit na OIC niya. Tapos nung time na 'yun, nagkaroon din ako ng side hustle. Kasi maraming mga hip-hop na by that time na naghahanap ng ibang brand aside from Pugu. Mahilig kaming gumala na yung gala lang talaga na window shopping. May nakakita kaming sa Bambang. Sa Bambang ng mga branded na sa Bambang tsaka sa Green Hills. Branded na mga pang hip-hop. Ayos to saka nagkaroon siya ng mga connection dun sa mga hip-hop niyang mga customer. Isa yun nung kinikita namin ng side hustle nun. Doon kami nag-start na talagang nakaprovide kami ng mga gamit talaga na marami. Nakabili ng ang nangyari computer. Yun ang ako lumuluwas, tigakuha ng mga kasi nasa work ako. Order siya habang nasa work. So minsan may nag-aalaga naman kala Jonas nun si Mami tsaka si Annette. So ako aalis na ako ng bit-bit ko yun. So yun, namimili kami. Nakikita mo na, no? Meron akong mas time malaki pa yung kita niya kaysa sa sahod. Meron akong time ng December nun, sold out ako parang Bermans, pagpasok ng Bermans. 50, no? 50, 25,000. Minsan tatawag sa akin, Dir, luwas ka. Kuha ka pa ng supply. Laki ng dala niyang pera. One time, na-tsempohan kami. Hindi, yun naman yun. Pasko, mamimili tayo. Pasyal tayo nun pampasyal, hindi naman mamimili ng buti na lang. Mamimili kami ng regalo sa Christmas. Papunta naman kami ng Divisoria. Nadali kami ng hold up sa jeep. Tinutukan siya. Tinutukan ako ng sumpak, meron sa harap, meron sa likod. Katakataka lang kami lang ang natutukan. Ganun talaga. Yun, nakuha lahat, pati yung bag. Kaya ever since nung nangyari yun, pagluluwas ako, ang pera nakatago sa
sa loob na sapatos. Pero wala naman, hindi naman ganun kalaking pera yung dala natin ano, kasi nga pang ano lang. Hindi, pang shopping yun pang regalo. Sa bagay ng time na yun, nung mga 2001, 2002. Parang 5,000, malaking pera na yun. Malaking pera na nun. Papamili namin. Kasi nakakabawi na kami. Hanggang sa yun, nagbuntis naman ako kay Jermaine. Unexpected na nagbuntis. After almost 5 years. Pinapagitan ng dalawang magkuya Akala namin may sakit lang siya Diet pa ako nun. Exercise pala. Buntis na pala ako kay Jermaine nun. So medyo na kami kasi syempre parang doon pa lang kami nakaka-start na makabawi. Sabi namin panibagong gastusin to. Isa naman lahat. Yun, doon na nga nag-start na gano'n. After na nanganak ako sa taon, may good si Jermaine. Nag-abroad siya ng Korea. Hindi, ano nga rin parang hindi siya dapat Ayaw niya talaga mag-abroad. First place pa lang ayaw niya. Kaso naaya ka na, di ba? Naaya ako ng dalawang kumpare. Kasi sabi ko, try natin. Kasi hindi ko naman talaga alam kung ano meron doon sa Korea kung ano ba. Trabaho ko doon sa nag-inventory lang, nag-check ng sales. Diba? Sa sales lang. Ang nangyari, siyang na-hire, yung dalawa hindi. Tapos sabi sa kanya, training ka ng ng Korean na language for 2 weeks. Unexpected. Namin na-expect na within 1 month, makakaalis na pala siya. Makakaalis na kagad. So, ang hirap sa kalooban na dalawa may iwan sa akin, parehong maliit. Tapos, yung pera pa na kinikailangan sa placement pay. Laki. So, 100,000 yun. 100 may get. 120. 120. Sabi nga namin, bahala na, sige. Ayan na yan Pagdating doon, daming nasanay siya ng may nag-aasikaso, may pagkain siya. Pagdating doon, wala. Tapos yung pagkain, syempre, iba naman yung pagkain. Talagang malaki ng pinayat na nun. Sobrang pahit ka nun Bagsak yung katawan niya. Pahit na ako nung time na yun Pahit na siya, lalo siyang nangayayat. Hanggang sa 1 year, naka-adjust nga siya. So yun, yung long distance LDR namin, as in ang tagal, 3 years. 3 years. Kaya yung mga may LDR dyan, laban lang, makakalampas. Tsaka kailangan intindihin niyo isa't isa. Huwag kayo magpapataasan ng ego kasi walang mangyayari pag gano'n. Nagkatapuan kayo. Ano mo, yung pangalan nito? Yung mga utang mo, tsaka yung mga, yun na i-focus nyo yung utang. Gusto niya nang bumalik doon after 1 year. Sabi niya, bigat ng trabaho, nahirapan. Sabi ko, uwi ka na. Sabi niya, hindi pwede. Kasi sabi niya, laki ng utang natin, kailangan bayaran. Ayaw naman niya nang uuwi siya nang wala. Oo, sayang. So nilaban namin yun, 3 years. Hanggang sa na-aksidente rin siya nun. After 2 years. Maputol yung kamay ko. Sa laki ng hiwa niya. Tapos ayaw pa niya ipaalam noong una. Sabi ko, ba't parang namumutla ka? Ayaw niya paalam. Sa Marys pa. Kaya nag-decide kami ng sabi namin, after mo dyan ng 3 years, huwag ka nang bumalik kasi sobrang delikado nga ng trabaho. So doon kami nag-decide na matry ako mag-apply. Pero sabi niya sa akin, dapat sa bansa na possible na magkasama-sama kami. Sabi dapat ko, saan ka dapat nun? Sa Finland? Finland. Tagal na ako ng Finland, kaya lang mag-schooling. So kailangan ko mag-stop muna sa work, kaya hindi po pwede yun. Kasi nga, kailangan din ng extra income. Bali nung nasa pala ako, nung nasa Korea. Nag-try. Nag-aaral ako ng culinary. Sino man nag-suggest sa'yo nun? Wala lang, kasi parang sabi ko gusto ko matuto magluto kasi syempre gusto ko yung masikasa ba sila. Hanggang sa naging boom yung yun nga, nag-usap nga kami na huwag na siyang bumalik. Try ko na mag-abroad. Culinary siya. Culinary. Tapos nag-apply siya sa Max. Max Restaurant. Kasi yun ang malapit wala namang malapit na hotel sa Bulacan. Ang hirap naman, may mga bata. Tapos naluwasan ako. Sabi ko somewhere na lang doon. Yun nga, nag-apply ako ng pa-Canada. Sabi na, try natin, Canada, Australia, si Canada ay may open. Try lang ako sa online. Hindi ka man na-expect, magre-reply ka agad sa akin, interview. Ilang interview, 3 salang. Nakaalis. Dami nyo rin nun, Dami namin, unexpected kasi kasama ko nun. Dumating ako nun, malapit ka na nun, 9 months na lang. 9 months na lang, umalis na siya. So pagdating niya, nakapag-apply na ako nun. Meron na akong process habang nasa abroad siya. Ayun, tuloy-tuloy na after nun. Pero dami struggle nun kasi babalik lang niya, parang ang tagal namin nagkaiwalay tapos magkakalayo na naman. Tapos pera na naman. Oo, pera na naman. Buti na, medyo may pa naman. Meron kaming natira kaya lang, syempre 9 months siya tapos kano ang sahod ko sa Max. Nakabili tayo ng 2 motor. May motor. May mga aso.
mga aso, malaking bagay din yun. Kasi nabibreed ako ng aso, kumikita rin talaga eh. Tsaka di, isda. Isda. Yung isda niya, lakas yung kumita. Sa nag-ano sa mga pet shop eh. Kumbaga yung ano namin is mostly yung nahirapan kami doon sa long distance. Yun lang. Kinaya naman. Kaya lang syempre, di ba lalo, tapos si Jeremy nun parang sobrang attached sa akin no, na nung unang alis ko, iyak ng iyak. Tatawag, gusto ko ng ganito, mami. Gusto ng ganyan. Alam mo yung nandun ka na isang taon na parang iyak ka parang nang iyak pag nakikita sila. Kaya. Pero later on naman, ayun, natiis ko 5 taon din kami. Hindi, nakauwi ka naman ng after 2 years ba? 2 years, but that's it. 1 month. Sa loob ng 5 years, 1 month lang kami nagkasama-sama. Pero kinaya. Sa determinasyon at saka sa tiwala. Yun ang kailangan eh. Yung kailangan din yung yung tiwala niya sa isa't isa. Kasi yung yung hindi dahil magkalayo kayo, mawawala kayo ng time. So every time na magka-chat kami, like nasabi namin sa nakarang vlog, hindi lumalampas sa isang araw. So yung mga kasama ko na sa work, maalis sila pagka di ba may mga okasyon, may mag-i-invite sa kanila ng Pasko. Yun, ako lang natitira sa staff house lagi. Mag-isa kasi mas gusto ko mag-chat sa kanila kaysa umalis ako. Sa Korea nga ano ba yun, yung liga-liga ng basketball, tapos yung mga asa-asawa na Pilipina ng Koreano, ayun, sumasama doon sa mga player ng basketball. Depende talaga sa makakasama tsaka yung sa mindset mo. Ano yung mindset mo? Yung isip mo na focus ko sa pamilya. Hindi para sa layo. Talagang talamak doon yung mga ganun. Kami nila nung kasama kong Batanggenyo si Rod. Talaga sa pamilya rin yun. Dedicated talaga. Inuubos namin talaga. Pag kunyari po masyal kami sa downtown, kailangan talaga makauwi kami ng ganitong oras dahil magchat-chat pa kami. Yun yung importante. Parang ang labas namin noon, paglalabas kami, mag-grocery, mamimili ng pagkain, that's it. Magpapadala ng pera. Ayun. Ang labas na yung pag pinabibili ko kayo ng laruan, di ba? Nasa Korea, laban kami ng Maynila kasi bit-bit ko yung dala ko yung mga laruan. Tsaka nagtatrabaho pa rin ako nung habang nasa siya. Wala rin yung mga laruan na yun na kinolekta namin, binenta rin. Ibenta rin lahat, paalis na. Lari kasi mapag-iiwanan at saka syempre magagamit din ng konti. Pero masasabi naman namin worth it lahat. Pero syempre hindi lahat nagsusurvive sa ganun. Pero lahat ng mga bagay na ganun, lahat ng mga pinagdaanan, hirap, ginawa, kailangan mo yun i-detalye mo para alam mo sa sarili mo kung ano yung limitasyon mo tsaka yung kung ano ka ngayon, yun yung mga pinagdaanan mo. Yun ang magbubuo yun ang magmo-mold sa'yo. So sa amin so far, proud kami kasi sa tagal namin. Since bata kami dahil sabi nga namin sa iyo, ang daming umusga sa amin pero nalampasan namin. Dami. Hindi dahil bata kayo doon na mag-i-stop ang buhay niyo. Kaya kasi ng bata, yung na nga namin, kita mo, lalaki na ng dalawa. Tsaka yung mga panguhusga ng kapwa mo, yun yung magiging Yun ang magiging yung parang motivation. Para mas maging mabuting tao. Kaya kumain ka ng motivational rice. Nakikisama ko sa motivational rice. Yun. So sobrang sobrang thankful at saka blessed. Nasa lahat ng pinagdaanan namin hirap, pandito kami ngayon. Lumalabas na yung mga ilaw nung downtown. Umidilim na Pauwi na rin kami niyan, nag-chill lang kami sandali talaga. Langhap ng yung fresh na hangin. Tsaka makita ang sunset. Ang sarap dito. Siguro nga kahit nga hanggang mamaya ka rito po pwede. Yeah. Salamat sa inyo guys sa inyong panonood at pakikinig sa aming mga kwento. Minsan nakakatuwa din kasi mag-share, lalo pag nababasa namin yung mga comment nyo. Mas lalo kaming na-inspired na maging mabuting tao. Kasi syempre, sabihan ka na mabuting ganun, tapos sa totoo pala hindi. Ang hirap naman nun. Kaya mas lalo kami na-inspired. Pero kami kasi what you see is what you get. Mahirap yung yung mga ini-edit yung yung mga ginagawa or kumukuha ng kwento sa iba, tapos gagawin mo, i-incorporate mo doon sa sarili mo. Parang ang hirap magano ng vlog na hindi tao sa puso mo. Kasi kami hindi mo magagawa
sa amin yan, kaya lang, sana nga hindi kayo magsawa kasi mauso talagang bahay, trabaho lang kami. Yun Once lang in a yung while, adventure namin. lumalabas kami para mag-ano. Ngayon nga, hindi pa kami nakakapunta sa mga bundok-bundok ulit kasi nga, tsaka sa mga kasi nga, pasok na, kaya naman sa mga katrabaho, kaya bumabawi rin kami pag pinapakiusapan. Tsaka, ano natin, gagawin natin mga kwentuhan lagi pag kahit pumunta kami ng bundok or lake, gagawin natin talaga yung mga meron tayong pag-usapan, hindi yung basta pasyal lang. Para ma-update din kayo sa amin. Tsaka, syempre, kay Mami, di ba? Si Mami, sila Ninya. Dami nagmamahal kay Mami. Sila. Salamat. So, paano guys, kami magpapaalam na rin. Salamat sa inyong lagi panonood. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.